Nasa linya na po natin si Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda. Lilia Pineda, ma'am, magandang hapon po at welcome sa ating programa, ang DZRH Balansyado. Si Karen po ito, ma'am. Magandang hapon, Karen, saka po sa mga nakikinig. Okay, ma'am, balita po natin na mataas pa rin po ang tubig baha sa mga ilang lugar sa Pampanga. Macabebe, Guagua, Bacolor, San Fernando. Meron pa po bang mga iba na lubog pa rin po sa tubig baha, Gova Pineda, ma'am? Oo, mataas pa rin ang tubig sa amin, Karen, kasi halos ngayon lang bumababa yung tubig galing sa taas, galing Nueva Ecija, kasi nasa pababang lugar itong mga bayan-bayan natin like Candaba, San Luis Masantol, Minalin, Bacolor, Santo Tomas, talagang wala nang ulan. At talaga ngayon pa lang sila talaga bumababang malakas ang ulan. Ay, ang tubig. Ngayon pa lang bumabaha talaga. Opo. Na mataas. Opo. Gov, mga ilan na pong pamilya ang apektado po dyan sa inyo sa kabuuan na naapektuhan po ng pagbabaha? At kumusta na po sila? Yung flooded barangays natin, 297 barangays na 70 na munisipyo yon. Tapos, 254,000 families na ang apektado at 800,000 individuals. So talagang nakakalungkot ngayon. Talagang dati hindi naman ganito kataas ang tubig. Opo. Pero hanggang ngayon parang ngayon pa lang tumataas ang baha namin. Nabanggit nyo, Gov Lilia Pineda, ma'am, dati hindi naman ganun kataas. Ano po ba ang pagkakaiba? Tumaas yung kumbaga yung height, kumbaga mas mataas, mas matagal po bang bumaba yung tubig baha? Ano po ba yung mga pagkakaiba po na inyo pong napansin? Kasi malakas ang binalagay na tubig ng ulan, malakas ang tubig ulan. Ibang klase. Kung noon 2 linggo yung lakas ng tubig sa ulan, ngayon parang 5 araw lang. Talagang iba yung ewan ko, iba yata yung panahon ngayon. Parang hindi na ma-predict ng pag-asa talaga yung volume ng tubig ng ulan na bumababa. Oo nga po, Pero ano po ba ang ating mga mitigating o kung hindi naman po ay may mga proyekto po ba tayo? Controversial yung issue ng flood control project. Pero balita ko meron po kayo yatang meeting noon with DPWH, pero medyo matagal-tagal na po, parang Abril pa po yata. Meron po kayong proyekto na diniscuss po sana para kahit papaano ay maagapan yung pagbabaha. Parang river dredging project po ba ito sa Pampanga River at iba pa pong mga kahalintulad na proyekto? Ano po yung mga inyo pong mga programa, ma'am? Kasi Karen, ang nangyari kasi, yung DPWH, yung kanyang flood control project, yung paggawa ng dike na hindi naman tinutuloy-tuloy. Putol-putol. Ngayon, ang nangyari, matagal na panahon na kami, siguro hindi lang 10 years, 15 years. Ganun lagi yung nangyayari, pero walang pagbabago, lumalala pa. So, ang sabi ko nga ngayon sa Public Works, dapat tigilan na natin yung paggawa niya ng flood control. Kung wala namang resulta, wala namang solusyon sa mga kababayan namin. Gawa ng gawa, dapat may proteksyon, dapat mawala na yung baha. Pero bakit ganun pa rin? Walang pagbabago. So sabi ko, dapat gumawa kayo ng master plan, pag-aralan ng mabuti. Kailangan ang pera, gamitin natin sa tama. Hindi yung ilalagay mo tapos wala namang solusyon. So ganun ng ganun, taon-taon, ganun ng ganun. Kasi gagawa sila ng slope protection. Bisan, 1 kilometer yun, gagawin nila. 400 meters lang. Tapos pag umulan ng 3 araw, ang sisirain yung pangginawa nila. Siyempre, nakabukas yung iba, yung kasunod. Doon pa mapasok ang tubig. Hindi lang kumakalat ng tubig sa barangay dahil hindi nila tinuloy yung kabuuan. Nasira pa yung ginagawa nila, nakabago-bago. So, yun ang nagiging problema dyan sa flood control. Sinasabi ko nga sa Public Works, pwede ba tigilan na natin yan? Wala na muna. Siguro ang maganda dyan, mag-visit tayo o kahit nating malalalim yung ilog, kahit hindi mo nagawin ng dike, kahit hindi mo nagawin ng slope protection, palagay ko mas effective pa yun. Kasi doon ang tubig kasi, Karen, nagagalit siya pagkalimbawa silted yung river, yung channel niya, tapos
hindi siya makalabas. Mhm, Ang gagawin mhm. niya talagang maninira siya. Yes. Pupunta siya talaga dun sa mabababa, di ba? Mhm. So sabi ko nga sa DPWH, kung hindi nyo kayang pondohan na tuloy-tuloy ang paggawa nyo ng mga dike nyo, wag na nating gawin. Mhm. Kasi nasisira lang eh. Opo. Tapos kumakalat pa yung tubig dun sa hindi natapos, dun Mhm. sa susunod na dike na hindi nila itinaas. Ang masakit pa nito, yung mababa, pumupunta yung tubig, tapos yung tubig, sinisira pa yung yung bagong ginawa nilang dike. Mhm. Ang So sayang laki-laki lang. ng halaga nun, hindi lang Mm. 200 million. Mhm. Nakakapagtaka nga eh. Kagagawa pa lang eh, sira na kagad, hindi pa malakas na bagyo yun ah. Mhm. Kaya Pero sabi ko, oo. tama na muna. Mhm. Pero paano to, Gov? Kasi sabi po ng Pag-asa sa ating mga panayam sa kanila, ang Agosto, mga susunod, itong buwan ng Agosto at mga susunod na buwan ay talagang ito yung habagat season. So asahan po natin kahit wala pong mga bagyo, ano, yung habagat naman po magdadala sa atin ng mga malalakas at maraming tubig ulan. So paano po kayo dyan sa Pampanga? Hindi naman po pwede na lagi na lang po kayong kailangan, ayan po, may nakikita tayo naka-flash, nakalubog po ang mga simbahan na may mga tao po na nakasakay sa bangka, may mga ganun po. Alam mo Karen, inimbita namin yung Pag-asa. Ang Mhm. sinabi niya kasi yun daw naranasan nating 1.5 year na puro init, di ba? Mm. El Nino. Ang kakibat pala nun, yung pagka nag-typhoon, super typhoon. At Yes, oo. naniniwala naman ako, buti hindi tumama sa atin, di ba? Mhm. Yung mga super typhoon. Tapos sabi niya, talagang malakas na ulan ang bababa. So naniniwala naman ako kasi nangyayari na ngayon. Mhm. Kaya sinasabi ko sa ating mga kababayan, kahit magreklamo tayo, wala na tayo ring magawa kasi talagang ang nangyari, hindi na planong mabuti yung ating mga bayan-bayan na may mga dike. Kasi Mhm. wala naman kaming magawa, Karen eh. Kasi pag humingi kami ng pondo talaga para sa solusyon, billions. So talagang kasi kami yung downstream kasi na kami ang labasan ng tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija. Mm. Yung tubig galing ng Sierra Madre, kami yung pinto palabas ng dagat. So kami, talagang matapos na yung bagyo, bababa pa lang yung tubig doon sa bundok, sa Nueva Ecija. Kaya talagang kawawa talaga yung mga bayan-bayan namin. So sabi ko nga, kailangan pag-aralang mabuti to dahil hindi naman pwedeng mawala sa mapa itong mga bayan-bayan na to kasi palaki ang malalaki itong mga bayan-bayan na to. Mhm. So ngayon, Karen, ang sinasabi ko sa mga tao, pag-aaralan na po natin ngayon kasi baka naman pag na-stop itong mga flood control na wala naman solusyon, baka po pakinggan na tayo ng Public Works, ng DPWH, na gumawa sila ng malawakang master plan na kahit na papano, hindi na natin nararanasan itong ganitong laki ng baha sa ating probinsya. Mhm. Gov, sige po, sana naman po ay mabigyan po ng pansin yan at makapagpulong po kayo ng masinsinan kasama pong pamunuan ng DPWH kasi nabanggit nyo nga po ay hindi lang simple na mga flood control project o mga dike ang kailangan dahil kayo nga po ay dadaanan talaga ng tubig baha at tubig ulan galing po sa mga, sabihin na natin na upstream o mas matataas po na mga lugar katulad po dyan po sa nabanggit nyo, Nueva Ecija, Sierra Madre, ayan po. So kakaiba pong klaseng proyekto yata ang kakailanganin dito. So kailangan pong silipin yan. Aray, ang importante nga talaga, pag-aralang mabuti, hindi yung naisip mo, ito yung gawin mo, ito yung gusto ko. Tapos naman, taon-taon naman, pagkatapos ng project, hindi naman solusyon. Tapos yung kagagawa, sira din. On and off, ng ganun lang, ng ganun. Kaya sabi ko, wala na munang ganyan, wala munang project ng ganyan ng Public Works. Itigil na muna niya yan. At hindi na ako papayag ng ganun, na sinasayang ang pera ng gobyerno. Yun namang ginagawa nila na solusyon para sa mga bayan-bayan ko. Wala naman, lalong lumalala. Okay. Gov, kumustahin lang din pala natin yung mga kababayan natin sa mga nabaha na mga bayan-bayan o mga barangay. Kumusta na po sila? Ang ating mga evacuation centers, kumpleto po ba ang kanilang mga pangangailangan doon? Actually, Karen, konti lang yung mga evacuees natin ngayon kasi lalo na yung Macabebe, Masantol.
halos magkakamag-anak yan. Mababait naman yung mga malalaking bahay na may second floor. Inaako naman nila, ina-adapt nila ang mga maliliit na bahay na mga kamag-anak nila. So, ang mga Kapampangan kasi, Karen, hanggat kaya nila, talagang hindi sila hingi ng importansya sa gobyerno eh. Kung kakayanin din nila. Tsaka mababait ang Kapampangan, Karen. Talagang tumutulong. Tulong-tulong kami. Kaya walang masyadong mga evacuees. Pero yung mga evacuees namin, alaga naman ng mga mayor ko. Alaga naman nila talaga. Hindi sila nagugutom. Laging kumpleto yung ano nila, yung sustento nila sa pagkain. Nakakaabot po ba dyan ng DSWD, Gov? Oo. Marami na rin binigay ang DSWD kasi kung walang support ng DSWD, Karen, hindi na namin kakayanin talaga kasi ang affected na talagang pamilya, alas 150,000. So, 3 beses yan kakain, kailangan mo silang bigyan ng pagkain kasi lubog ang bahay nila. Ayun nga po eh. Talagang nagiging problema ngayon. Tama. So, ito pong pagbabaha, ilang sa inyo pong tansya, dahil medyo bumuti na po yung lagay ng panahon, ano, o hopefully wala na po munang pumasok na bagyo o mga malalakas na pag-ulan. Kailan po kaya huhupa itong tubig baha dyan sa mga lugar na nabanggit nyo, Gov. Lilia Pineda, ma'am? Alam mo, Karen, yung mga coastal barangay ko, tapos yung sinasabi mo nga Makabebe, Makantol, alam mo ba kahit na taginit, mahal na araw, may tubig pa rin. Nako. Hindi rin bumababa kasi talagang Hirap naman. mababa nga yan below Opo. sea level na. So, kung sabihin mo mawawala ng tubig, meron pa rin, merong maiiwan. Bababang konti, wala, tapos ulan lang ng 3 araw, gano'n na naman, malaki na naman ang tubig. Okay. So, sabi ko nga sa mga kababayan natin, siguro, kailangan natin na sigurong magplano, sabi ko sa kanila, kasi talagang hindi na nawawala. Nakababad na talaga yung mga bahay-bahay nila. Kaya nga talaga panahon na, Karen, para talaga manawagan na ako talaga sa national government para ibayin na nila yung mga design nila sa mga infrastructure nila. Nabaguhin na talaga. Kung hindi, talagang matagal na nagdudusa yung aking mga kababayan dito. So yung ating mga bayan-bayan dyan ay maayos naman pong napupuntahan o may mga hindi pa rin pumapasok ng tulong o hindi nyo po ma-check kumbaga kasi sobrang taas ang tubig baha pa rin po? Pero marami naman kaming sasakyan para makakapasok kasi Karen, talagang pinrepare na ng Kapitolyo to tsaka ng mga munisipyo na talagang mapasukan talaga yung mga barangay na mga nasa maliliit na karsada. Tapos yung mga coastal barangay namin, meron lang kaming mga boat na pwede silang i-rescue kahit na anong oras. Saka sabi ko nga, Karen, yung ating mga kababayan na nasa lubog na lugar na yan, na parang nasanay na sila sa katagalan ng panahon na lagi silang lubog, lagi silang talagang yung problema nila, yung buhay nila. Isa nga kawawa talaga sila, pero ano naman ang magagawa namin na ang kailangan talaga ng pera, talagang billions talaga para masalba yung baha nila. Pero ang sabi ko isa-suggest ko na lang sa DPWH na kaysa ginagastos lang ng billions doon sa paggawa ng dike, pag-isipan na namin na bibili na lang kami ng dredger. Bibili na lang kami ng dredge para mga draga para ukayin yung silted na kasi yung Pampanga Bay kung saan lumalabas ang tubig. Tapos yung mga river namin, kailangan na siguro silang ukayin ng malalim. Bibisil talaga sila. Palagay ko kaysa dike yung gagawin mo, palagay ko mas nakakabuti yon, mas makakatulong. Kasi may paglalagyan ng tubig ka, anong pakalakas ang tubig ulan, may paglalagyan. Okay. Hindi pumupunta sa mga bayan-bayan. Siguro magandang suggestion nga yan, Gov, ano, for the near future. Pero syempre for the long run, kumbaga pang matagalan pong solusyon, ay yung nauna nyo pong nabanggit na dapat ay mag-draft na po ng pangmatagalan na plano ang ating mga otoridad. Sa inyo pong suggestion din. Meron pa kaming may sinuggest din ng NIA. Yung NIA, yung mga river talaga na malalaki kung saan talaga malakas ang bulusok ng tubig bago makarating ng bayan namin sa baba. May sinuggest siya na magkakaroon siya ng series of sabodam
para bang magkakaroon muna siya ng dam para hindi dumedire-diretso yung malakas na tubig. Walang gagaling sa taas. Parang may di-break niya muna. Oo. Ikaw wala ng bagyo, wala ng tubig, sa kanya pakakawalan konti-konti. Ang suggest niya is series of dam. So pag-uusapan din namin ng DPWH yan. At saka sabi ko, siguro kailangan kumuha na rin ng mga consultant like JICA. Kung ano talaga yung pwedeng gawin dito. Kung pwede yung a series of dam, baka yun pwede. Magagamit pa daw nila sa mga irrigation ng mga magsasaka. Tama. Kasi dire-diretso yung tubig malakas. Malakas ang dating mula sa taas. So ngayon ang sinasuggest niya, yung ganun nga, a series of dams para hindi agad dumidiretso sa dito sa amin sa baba ang tubig. Sana sana matuloy yun. Kasi palagay ko, yun na lang talaga yung isang paraan. Tapos yung magdediretso ka, mas konti yung gagamitin mong pondo kaysa sa flood control. Okay. So, Gov, siguro mensahe na lang sa inyong mga kababayan dyan sa Pampanga bago po namin kayo bitiwan sa interview ito. Go ahead po, Gov Lilia Pineda, ma'am. Sa inyo po na mga lubog, na mga bayan-bayan, tsaka nung barangay, mag-ingat lang po kayo at alam ko po talagang hindi po komportable. Pero kami po sa Kapitolyo at saka yung mga mayor nyo, lagi po kaming nakaprepara, 24/7 po kami. Kasi tumawag lang po kayo sa mga kapitan nyo, sa mayor nyo, ibabato po sa amin dito sa Kapitolyo. Ang importante po na kailangan agad kayong mag-report kung may sakit ba sa pamilya nyo o kung wala po kayong pagkain. Marami po kami, barangay officials nyo, municipal employees, saka po sa Kapitolyo. Lagi po kami nandito mag-aantabay sa inyo. Okay. Maraming salamat po, Gov Lilia Pineda, at ingat po kayo dyan. Thank you po, ma'am. At yan po si Governor Lilia Pineda ng Pampanga.